Percival Sindania, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Itong si Richard Hidarian, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya, mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court to declare those three individuals for indirect contempt. Kasamang Larry, I'm sorry but this is no laughing matter. At ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. And I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson. Hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata. Dadagan on Dito News Update. Alright, welcome back to Babay Go tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa mga oras na ito mga kabitan ay sisilip muna tayo sa ating mga kaganapan ho sa ating lipunan kung saan medyo mainit-init pa ho itong balitang ito na itong si Sindanya, ito naman hong si Hidarian ay sinampahan ho ng indirect contempt. At kasama na rin ho dito mga kabitan itong si na-disbar na abogado na si Raulo din mga kabalitaan. Kasi nga, lagi itong sumisigaw na ob-ob daw eh. Angat mga kabalitaan. Siya, si Raulo mga kabalitaan. Itong si Larry Gadon. Dahil nga po mga kabalitaan, mantakin nyo po. Nadisbaro ito dahil sa kanyang ugali na animoy hindi abogado. Parang walang pinag-aralan ang hinampak mga kabalitaan. Napakalakas ng loob nitong manglait ho ng kapwa. Pero yung sarili niya po mga kabalitaan, hindi niya ho tinitingnan kung gaano ho siya kasama mga kabalitaan. At bago pa po dyan, at itong si Karen Davila ay barado ho siya ni Senator Cheese Escudero. Dahil nga po, tila bagang minamaliit na lamang niya to si Senador Marcoleta kung bakit nga ba itinalaga ho ni Cheese Escudero bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee mga kabalitaan. At alam naman ho natin na isa sa naging dahilan na nawala ho itong prangkisa ng ABS-CBN dahil nga po kay Rodante Marcoleta. Nabuking ho dito at para bagang natatakot ho si Karen Davila kasi nga nagbabalak ho sila mga kabalitaan na ibabalik yung prangkisa. Pero paano ho ito maibabalik mga kabalitaan na naandyan na naman ho sa Blue Ribbon Committee itong si Senador Rodante Marcoleta. Kaya ganoon na lang ho niya minamaliit itong talagang maliit naman ho itong si Rodante, no? Hindi naman ito matangkad. Pero kung kakayahan at experience, lalo na ho kung utak yung pag-uusapan, talino, hindi na ho madidihado itong si Senador Rodante Marcoleta mga kabalitaan. Para maintindihan ho natin lahat, panoorin niyo po, sabay-sabay tayong makinig at manood dito ho sa mga video ang ating ipapalabas ho dito mga kabalitaan. Dako muna tayo dito ho sa tatlong abogado. Sino ba to? Sino ba to sila? Si Tolentino. Marami dyan. Si Atty. Topacio, si Eric Celis, nandyan pa, no? Sila po actual ho ito. Ito yung panahon na sila ay nagsampa ng complaint ho laban sa mga nabanggit na mga personalidad dyan ho sa Supreme Court mga kabalitaan. Larry Gadon! Aso! Larry Gadon! Aso! Sino nagsabi nun ha? Hindi ako. Okay. Ang gawas po natin, for example, kay Percival Sindania, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidarian, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang hustisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare
those three individuals for indirect contempt. So overview lang ho tayo mga kabitan sa mga nabanggit ho mga pangalan ho dito na sasampahan ho ng pinipetisyonan para ho sa indirect contempt. Itong si Percival Sindanya at itong si Hidarian at si Ob na abogadong walang panalo, si Larry Gadon mga kabalitaan. Overview lang po ito, background lang po. Itong si Percival Sindanya, minsan na rin ho ito na trending ho sa ating bahay matapos ho ito binutata ho ni Tatay Digong Duterte matapos ho nabastos or napahiya dahil sa mga katangahang pagtatanong na wala naman palang kaalam-alam itong mga kabalitaan. And then itong si Hidarian, kung hindi ako nagkamali, parang diniklara yata itong persona non grata dyan sa Mindanao dahil minamaliit at hindi ginagalang kung ano yung mga kultura meron dyan at parang pinangalanan ng iba itong Mindanao mga kabalitaan. And then itong si Larry Gadon, na-disbar ho ito dahil sa kanyang ugali, yung pang-ugali niya po na talagang magaling ho to sa panglalait mga kabalitaan. Akala mo kung sinong gwapo, 'di ba? Ewan ko lang kung anong buhay meron ito ngayon kung hindi ito dumikit kay bungit mga kabalitaan. Nadisbaro ito dahil ho sa kanyang kabastusan, kawalang galang, at dahil sa kanyang kaanimalan mga kabalitaan. Alam niyo po, kaibigan ko yang si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang Larry. Pero sir, ano po ba specifically yung ginawa niya para nga po mawala din mga competition from you? Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niyang sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun hindi po natin maaaring palampasin. So, kinalulungkot ko kasamang Larry, I really had to do this. It is with a heavy heart actually that I do this. Kaya lang, masyado ng scandalous yung pagkasabi niya. Sir, balak po So yun po ang naging pahayag ni Atty. Topacio dahil nga sa kanyang pagka-skandaloso mga kabalitaan para rin itong duplikara itong si Larry Gadon Inamon niya pa si Topacio na ano daw, parang ano ba yung yun? Singing for a cause daw mga kabalitaan, kung tama ba ako o hindi. Correct me if I'm wrong guys parang kay Tory daw mga kabaitan hindi ho kinagat itong si Atty. Topacio. So ngayon po, ewan ko lang kung makakatulog ba itong si Larry Gadon, itong si Hidarian at ito naman hong si Boying Percival Sindanya mga kabaitaan. Kung ito po ay papaboran yung kanilang petisyon, malamang ho himas-rihas na itong 3 mga hinampak mga kabalitaan. Magsama-sama ho dyan sila sa kulungan. Kasi parang wala namang pagkakaiba sa kanilang 3 mga kabalitaan Ika nga, parang pinagbiyak na bunga yung 3 yung mga kabalitaan. Anyways, tuloy tayo dito kay Senator Chis Escudero. Dito guys, no, talagang makikita natin na sobrang bias dito si Karen Davila dahil nga po ay kinwestiyon ni Davila kung bakit nga ba itinalaga itong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So wala na ba talagang kakayahan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee itong si Senador Marcoleta o sadyang minamalit lang o natatakot lang talaga ang ABS-CBN lalo na itong si Karen Davila mga kabalitaan?
Dati ho, iniidolo ho natin to kasi magaling nga sa mga pagtatanong, pero sa mga sa ganitong panahon ho, medyo nakikita na ho natin na pinapanigan ho itong si Karen Davila. At kumbaga pro impeachment din to mga kabalitaan. Ngayon dito ho sa usaping ito, kinwestiyon ho ang kredibilidad ni Senador Marcoleta at kung bakit nga ba nagiging chairman ho ito ng Blue Ribbon Committee. Buti na lang ho, itong si Chis Escudero, kalma lang ho, relax lang hong sumagot sa tanong ni Karen Davila. At ito po, talagang tinapato siya dito at napahiya ho dito si Karen Davila, parang nagbago yung aura at yung pagtatanong niya hindi na spontaneous mga kabalitaan. May gap na ika nga. Siguro napaisip yata siya dun mga kabalitaan na parang tinamaan ako dun sa sinasabi ni Chis Escudero. Anyways, para maintindihan ho natin lahat, pakinggan ho natin to dito mga kabalitaan. Already announced the major committees. You have Senator Kiko Pangilinan for Agri, Bam Aquino for Education, and so on. No, Win Gatchalian for Finance, that's correct. No, and you have Marcoleta for the Senate Blue Ribbon Committee. We're showing a list right now on your screen. So Yes. these have already been decided. Take us through, for example, Kiko Pangilinan and Bam Aquino, which could have been in the minority, and yet you gave them juicy, powerful committees. These are not. I don't consider committees, Karen, either juicy or non-juicy, powerful or non-powerful. There's a reason why these committees exist, and it's a question of their respective advocacies and core competence. So sa sitwasyon ni Senator Pangilinan, he ran on that platform. Sa sitwasyon ni Senator Bam Aquino, he ran on that platform specifically too. Kapagtataka tong si Karen Davila, saan ba to kaya nung kasagsagan ng kampanya? Si Ma'am Aquino, ano bang pinapangako niya sa mga butante ho, di ba? Yung edukasyon at gusto niya hawakan yung komitiba ng education. And then itong si Dagat, wow, Dagat, alam niyo na siguro yan kung sino yan, ha? Si Kiko Pangilinan. Gusto niya talaga yung agrikultura. Ba't ko questionin pa ni Karen Davila dito? At may pa juicy-juicy pa siya. Kumbaga, pinapaboran yata ni Chis Escudero para makakuha ng pwesto itong dalawang ito mga kabalitaan. At alam naman ho natin, si Chis Escudero hindi ho ganyan ka-ub-ob gaya ni Karen Davila. Gaya ni Bonget na medyo bangag talaga. May sariling desisyon ito, hindi gaya ni Tamba na walang desisyong tama, gagamitin yung pera ni Juan de la Cruz para ho ipain yung pera sa mga tungwisistang mukhang pera para ho makakuha ho siya ng simpatya. Itong si Chis Escudero, may salita rin ho ito, parang si Senador Marcoleta. Yung pagtatanong na yan ay napakalayo, out of bounds na ho yun. Nonsense no yung pagkakatanong ni Karen Davila ho dito mga kabaitaan. At in the first place, hindi ho bago itong si Bam at si Kiko. At sila mismo, expertise ho nila dyan mga kabalitaan, si Kiko, itong agriculture, at itong si Bam, ang edukasyon mga kabalitaan. Sa kaso nung iba, they were former executive department officials handling those offices. So we tried to make do with the available talent we have in the Senate. So it's not really a question of giving them this or that. And another thing, Karen. Okay. And I wanted to ask you before you move. Yes. If newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Tingnan mo yung pagtatanong ho nito, talagang makikita ho natin na gusto niyang paparuti niya dito si Chis Escudero. Kinestyon pa na baguhan daw si Marcoleta. Bakit? Hindi ba yan naging congressman? Sino ba nagpapasara sa inyong kumpanya? Di ba si Marcoleta? Naliliitan kayata ni Marcoleta Karen Davila. Hindi porkit bago, hindi na pwede makaupo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ano ba ang kinakatakutan nyo dyan? Si Senador Marcoleta ang magiging chairman ho ng Blue Ribbon Committee. O ba't questionin mo pa? So ano pang ibig sabihin nun? Parang disgusto kayata sa naging desisyon ni Chis Escudero dito. Wala ka na magagawa. Kaya
dahan-dahan ka sa iyong pananalita, baka masilip yun ni Marcolita yung sinasabi mo, baka balikan ka at kayo'y mahihirapan ho dyan dahil nga sa inyong pagiging bias na mamamahayag. Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer in the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado, bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata, at sabihing mas may kakayanan. Automatic, yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. Oh, di ba? Diretso, barado ho siya dito kay Chis Escudero. Hindi porket bago, hindi na pwedeng magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi porket matagal na, kailangan piliin. O, sino bang may kakayahan dyan na hindi ho natatakot na mag-imbestiga ho sa mga ginagawang anomalya sa ating gobyerno? Wala na ho tayo. Sino ba? Sabihin mong matagal. Sino ba? Si Tito Soto. Sino pa ba? Itong si Rafi Tulfo. Ano lang yun front lang pala yung una yung pag magiging matapang niya. Bumahag na. Nawala na nga hindi na nga ipinagpatuloy yung investigasyon sa PCSO, yung sa Lotto issue mga kabalitaan, di ba? So, tama yung sinabi ni Escudero na pantay-pantay kami rito. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Karen Davila. Tingnan mo tuloy, napahiya ka, napasubo ka dyan. Okay, now your colleagues, no? You have Senator Mig Zubiri, who was former Senate President. I mean, he was ousted. You have Senator Loren Legarda, Lacson Soto. These are senior senators. You've worked with them through several Congresses, and they're now in the minority. Would you want to change the situation and have them over to join the majority? Is that possible? No, Karen. In a democracy, you cannot dictate. In a democracy, you allow a free vote for them to decide freely. As you said yourself, the two former presidents, one of whom wanted to be the Senate president again, decided to be in the minority, and I respect that. I look forward to working with them. I look forward to engaging them with respect to the meaningful pieces of legislation we will be discussing and passing. Are you in speaking terms? I mean, this is quite personal, but I'm curious. Sure. Are you in speaking terms with Mig Zubiri and Senator Soto? Grabe, nangintriga na naman, no? Ikaw naman talaga, Karen Davila, mahilig ka talaga sa chismisan, ano? Of course. We just had coffee last night at my office after session with Senator Soto. I greeted everyone on the first day of session. But Karen, my personal life is separate from my work life. Ang huli ko yatang naging kaibigan sa Senado na kaibigan talaga sa trabaho din ay si Senator Grace. Bago nun si Senator Noynoy. Sa Kamara, kami nila Senator Joel nun. He was at work and a friend outside of the House as well. But I have very little really close friends sa trabaho. Para hiwala yun. Parang pamilya-pamilya yung trabaho. Okay, as Senate President, with 3 years to go with this administration, just very quickly, what do you envision your leadership to be? What do you want to achieve in the next 3 years? Karen, the president was elected to serve for 6 years. As far as we can, we will support his agenda and program for as long as it is in line with the Constitution, the rule of law, and what the population, what our people needs. We will stand for what is right and always oppose whatever we think or view is wrong. And we will pass meaningful legislation, not necessarily in the president's agenda, but try to shape his agenda as well through legislation. But this will not only come from me, Karen. This will come from all 24 members, kasama sa caucus to na hindi pinapansin ng media. Ano yung priority ng Senado? Yeah, anong priority? Yun ang Kahapon tanong. lang namin na pag-usapan, Karen. So we're finalizing it. We'll come up with it, I hope, in the next couple of days, if not by next week. Trying to get the agenda, the priority, and the idea agenda. Okay, my last question, which I missed Yes, your first gap, is the fact that the president did not talk about online gaming, gambling in his speech. I want to know, as Senate President, because you would have a strong voice on this, what are your thoughts about online gambling? To ban, to regulate, ano ba?
First, on the part of the president, I think he did not talk about politics, policy, or the economy. Nakatutok lang yung speech niya sa public and social services. So siguro may ibang pagkakataon para tanungin siya tungkol dyan. 3 bills have been filed to ban online PIGO, Philippine Inland Gaming. 1 bill was filed to regulate it. I already spoke about this, Karen, when we were discussing 10 POGO. years ago. Oo. When we were discussing POGO, a year ago actually, a year and a half ago. Bakit ba tayo gigil na gigil ipagbawal ang POGO habang ang nagsusugal dito yung mga dayuhan at kibit balikat tayo, tahimik tayo sa PIGO kung saan Pilipino ang nagsusugal. In fact, So tapusin natin ito dito mga kabaitan. Nalipat to tayo sa ibang video at dito nga itong video mula sa Inquirer.net ay parang meron din mga media nagtatanong dito laban kay Senador Marcoleta, kay Escudero at ito po dito rin po ay pinagtanggol din dito ni Chis Escudero si Senador Marcoleta, mga kabalitaan. Senate President Chis Escudero says he believes Senator Rodante Marcoleta will do a good job as the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. In an interview with ANC on Wednesday, July 30, Escudero was asked if Marcoleta's appointment as Senate Blue Ribbon Committee chairman was his way to win over the support of the Duterte allies. Escudero quickly dismisses this, saying that these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. The Senate elected on Monday, July 29, neophyte Senator Marcoleta as the new head of the Blue Ribbon panel. Marcoleta and 6 of his colleagues in the so-called Duterte 7 bloc voted to re-elect Escudero as Senate President. Escudero won against Senator Tito Soto with 19 votes from the senators, while Soto received 5 votes. The 6 other members of the Duterte 7 bloc are Senators Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, and siblings Camille and Mark Villar. According to Escudero, Marcoleta may be a newcomer in the Senate but not in the House of Representatives. He notes that they work together in the lower chamber. Marcoleta represented the Saguit party list in the House before he won his first senatorial run, where he ranked 6th in the last May elections. So yun po mga kabalitaan, no? Talagang napakagaling hong itong si Chis Escudero dahil nga po ay hindi niya ho iniwanan at pinabayaan itong mga pambabatikos ni Senador laban kay Senador Marcoleta, na kung saan po mga kabaitan ay maraming hindi nagkakagusto kung bakit nakuha nito ang chairmanship ho ng Blue Ribbon Committee, mga kabalitaan. Dahil sila ay natatakot sila dahil alam ho nila pag si Marcoleta ho ang mag-litigate ho dyan sa mga tiwali nasa gobyerno, sigurado ho hindi makakalusot ito. Takot na takot nga ang mga buaya dyan sa Kamara pag si Marcoleta ang nasa harap na ho uupo sa mga investigasyon na yan, dito pa kaya na nasa pinakamataas na ho na posisyon itong si Senador Marcoleta na nakuha pa ang pagiging chairman ho ng Blue Ribbon Panel, mga kabalitaan. Kaya marami ho ang magtataas kilay dito. Marami talaga ngayon na magsisimulang makipagbait-baitan kay Senador Marcoleta. Lalo na ho yung hayag na ho kung sino-sino itong mga buhaya na kumakampi ho kay Tamba, mga kabalitaan. So mabahaba pa po, 3 taon, ay 6 na taon pa pala. So meron pa ho tayong tsansa na mahabol ho itong mga kawatan sa ating gobyerno pag nasimulan na ho ang pag-iimbestiga ni Marcoleta, itong mga pinag-uusapan nating salot na mga politiko sa ating lipunan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito anong video presentation, huwag kalimutan ho, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion, at of course, i-share nyo rin po mga kabaitan para malaman ng karamihan kung ano ang mga kaganapan sa ating lipunan. Ako hindi po magtatagal dahil meron pa tayong gagawin at magpapasalamat lang ako sa inyong lahat. Mabuhay tayo at kita-kits tayo sa ating pagbabalik, mga kabaitan. To God be the glory. Momwa, chip, chip. Peace out.